Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ito po ang ating unang-unang vlog pagkatapos nating alalahanin itong Semana Santa. Siyempre, hindi muna tayo nag-vlog nung Biyernes Santo, nitong Black Saturday at nitong buong maghapon ng linggo bilang paggalang na din dito sa Semana Santa, di ba? Pero sa kabila nito, during the Holy Week, binugbog tayo ng dalawang malalaking fake news. Ang unang-una ay tungkol sa energy lockdown. Kumakalat po kasi sa TikTok at sa Facebook na magkakaroon ng lockdown sa April 20, 2026 dahil sa krisis nga dito sa petrolyo. Sinasabi doon sa mga post na kailangan mag-imbak na ng pagkain at gamit sa ating mga bahay dahil hihinto ang transportasyon. So, ang katotohanan po dito ay bagamat meron po tayong energy emergency dahil sa gulo dyan sa Middle East, wala pong planong mag-lockdown ng gobyerno. Ito po ay ayon sa mga inulat ng mga opisyales ng ating pamahalaan. Ang layunin ng emergency declaration ay para mapabilis po ang tulong sa mga driver at kontrolin ang presyo ng bilihin, hindi para ikulong ang mga tao sa bahay. Kung maalala nyo po, ito po bago mag-Holy Week ay diniscuss ko na to at sinabi ko nga rin na ang pinaka-pangunahing pakay nitong energy emergency ay para pakontrol ang mga presyo ng pangunahing bilihin at para hindi mapagsamantalahan ng mga unscrupulous business people. Okay? At pangalawa dito sa fake news na kumalat even during the Holy Week ay may mga kumakalat ding dokumento at blogs no na nagsasabing may stage 4 cancer na ang pangulo at gumagamit na raw ng colostomy bag. Ito personally narinig ko sa isang kinainan ko during the Holy Week, no, mukhang mga retired military at itong kwentuhan nila, nagulat nga ako na may stage 4 cancer daw ang pangulo. Pero ang katotohanan po nito ayon po sa Malacanang no at sa Department of Health, ito po ay imbento lamang. Ang naging sakit ng Pangulo noong Enero ay diverticulitis. Tama ba ako? Yung pamamaga sa bituka na hindi nakakamatay at hindi naman cancer. Medyo may medyo may konti kong idea dyan dahil mukhang naranasan ko yung sakit na yan. Ngayon dahil dito sa mga kumakalat na mga fake news na to, muli pong nagpaalala ang ating pamahalaan na sila po ay seryoso sa paghahabol sa mga nagpapakalat ng mga peke o maling balita, yung mga misinformation na yan, fake news na yan. So, ipaalala natin ngayon sa ating mga kasamang vloggers na meron pong batas na pwedeng gamitin laban sa inyo kung kayo po ay nagpapakalat ng mga peking balita. So, ilang beses ko na din itong na i-discuss dito sa YouTube, itong Article 154 ng Revised Penal Code. Kapag nag-post ka ng balitang alam mong mali at nagdudulot ito ng gulo sa publiko, tulad ng panic buying, maaari ka pong makulong ng hanggang 6 na buwan. Ngayon, dahil ginamit mo nga yung social media, ginamit mo yung internet, gumamit ka ng cellphone, laptop, or tablet, no, ay medyo may kabigatan ng parusa dito. Ito din, ilang beses ko na din ito na ipaliwanag sa aking mga previous episodes. So, ito po ay tungkol sa cyber libel, na kung saan, kung mapapatunayang ikaw ay nagkasala dito, ay may kulong to na 6 hanggang 12 taon. So, bakit libel? No? Dahil ang pagsasabing may malalang sakit ang Pangulo ay paninira sa kanyang kakayahan na mamuno ng ating bansa. Itinuturing itong malisyoso o may masamang intensyon. So, yung mga nagpapakalat na yan, mukhang lumang tugtugin na to no, sa parte ng gobyerno, pero kailangan pigilin to at kailangan iwasan din ng ating mga kababayan na magpakalat ng mga ganitong maling balita or fake news. Dahil hindi ito nakakabuti sa kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo na ngayon na may energy crisis.
Okay, so bukod sa kulong, ang multa ay nagsisimula sa 40,000 hanggang 200,000 pesos. Pero sa ilalim ng mga bagong panukala ngayong 2026, puwedeng ito umabot ng milyong piso kung mapapatunayang ikaw ang source o pasimuno ng mga peking balita. So, kaya dapat umiwas-iwas ang ating mga kababayan na dahil sa kanilang kumbaga loyalty doon sa mga politikong kanilang iniidolo ay nagpapakalat ng mga peke or misinformation or fake news, di ba? So, seryoso to ito. Bakit delikado ang pag-uusap tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Ah, Maaring itanong to na iba. Bakit bawal pag-usapan ang sakit ng Pangulo? Hindi ba dapat alam ng taong bayan ito yung estado ng kanyang kalusugan? Dahil kung sakasakaling may sakit ay dapat ay may ginagawa ng aksyon ng ating mga opisyales. Ngayon, ganito yan. Dito papasok ang malalim na epekto ng fake news sa ating bansa. Pagdating sa ekonomiya, definitely may gulo yan talaga na idudulot. Kapag naniwala ang mga tao na mamamatay na ang pangulo or magla-lockdown ang ating ekonomiya, magkakagulo sa merkado, sa market. Babaksak ang halaga ng piso, hihinto ang mga negosyo, at mag-uunahan ng mga tao sa grocery. Lahat ng tindahan yan, definitely, agawan yan. Ito ay itinuturing na economic sabotage. Okay. Yung pagpapakalat ng hina ng isang leader ay o kaya yung pagpapakalat na may sakit ang leader ay magbibigay ng pagkakataon sa mga masasamang elemento o ibang bansa na magsasamantala dahil iniisip nilang na wala ng maayos na pamumuno dito sa ating bansa. So, ayon sa ating konstitusyon, sa Article 7, Section 12 yan, dapat lang sabihin ang sakit kung ito ay serious illness o nakakamatay na sakit na. So, dyan nagkakaroon ng obligasyon. Ang ating gobyerno dapat sabihin sa taong bayan na ito ang estado ng kalusugan ng bansa, ng kalusugan ng ating Pangulo. Pero dapat serious illness o nakakamatay. So, although nagkasakit ng Pangulo pero hindi naman stage 4 cancer ang sakit niya. Ang pagpapakalat ng balita na meron siyang stage 4 cancer ay hindi na po sakop ng freedom of speech, at medyo may abuso na diyan, Ang kalayaan sa pagpapahayag, yung freedom of speech na yan, ay isa sa pinakaimportanteng karapatan natin. Ngunit hindi po yan lisensya upang mag-imbento ng katotohanan sa ating bayan. Yung bang nagbibigay ng kanang impormasyon sa ibang tao na wala namang legal na basihan, wala namang katotohanan, kumbaga nang-iintriga ka lang palagi at gusto mo lang magkagulo ang tao. So, alam nyo yung fake news na yan ay parang apo yan, So, yung taong nagsisimula ng maling balita, ang nagsindi ng posporo, pero ang bawat taong nagsishare naman ng hindi nag-iisip, ang siya nagbubuhos ng gasolina doon sa apoy. So, dito dapat puro katotohanan lang sinasabi natin, para hindi tayo nagkakagulo. Ang maayos na impormasyon tungkol sa ating enerhiya at liderato ang pundasyon ng ating tiwala sa kinabukasan. Sa panahong ito ng krisis sa energy at mabilis na pagbabago sa technology, ang ating pinakamalakas na depensa ay ang mapanuring pag-iisip. Bago po tayo mag-post o mag-share ng mga ipinopost sa social media, itanong muna natin,
Makakatulong ba ito sa ating bansa? Makakatulong ba ito sa aking mga kapwa? O magdudulot lamang ito ng gulo sa aking bayan? Ang pagiging responsable sa social media ay hindi lamang pag-iwas sa kulong. Ito ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating bayan. Dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your